Marami umiiyak dito mga kababayan, sa totoo lang. At marami pang iiyak kasi lalo na yung mga nagpakalat ng fake news about kay Atty. Claire, iiyak talaga na matindi dito mga kababayan. Pero ang maganda kasi dito, masasagot yung katanungan ng lahat ng mga kababayang Pilipino po natin about po doon sa ibinato ni Sara Duterte. Di ba may ibinato si Sara Duterte kahapon ata yun or noong nakaraang araw na kung saan mga kababayan sinabi niya doon sa mga tao na may karapatan naman magalit ang taong bayan sa gobyerno mga kababayan. So sa madalit salita, parang hinihimok niya ang taong bayan mga kababayan na magalit sa gobyerno. So ngayon, naitanong yan kay Atty. Claire mga kababayan. And then eto po yung naging sagot ni Atty. Claire. And then mga kababayan, dito natin masasagot lahat kung bakit nga ba dapat suportahan etong gobyernong ito. Mga kababayan, kung bakit nga ba sinusuportahan ng napakaraming tao etong gobyerno ni PBBM at kung bakit sinisira ng kampo ni Digong. Ano po, so ito, pakinggan po nating mabuti. Salamat po, Yusek. Ana Bacho, GMA News Online. Pakinggan nyo ha. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Diba? Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Kasi kung tutusin, maraming trabaho ang dapat pagtuunan ng presidente mga kababayan eh. Kaya kung titingnan nyo, di ba sinabi ni Atty. Claire na hindi na pinansin ni PBBM, wala nang reaksyon si PBBM sa sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi ikaw ba naman, pangalawang Pangulo ka ng Republika ng Pilipinas, sasabihin mo dun sa mga tao na may karapatan silang magalit laban sa gobyerno mga kababayan. Although hindi na bago sa atin yan, pero nakakahiya po talaga na nanggagaling yan sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas mga kababayan. Si Sara Duterte po, lahat ng gagawin niya ngayon, nakakabit pa rin sa kanya yung opisina ng OVP, ng Office of the Vice President. Nakakabit pa rin sa kanya. Siya pa rin ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tapos hihimukin mo, sasabihin mo doon sa mga tao na may karapatan silang magalit laban po sa gobyerno. Samantala, nung panahon ng tatay mo, na kung ano-ano yung mga pinaggagawa, pinagpapapatay, yung mga kababayan nating Pilipino, hindi mo man lang nabitawan yung ganyang klase ng salita. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Tama! Noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? No? Eto ata yan mga kababayan, wait lang. Nasaan ba yun? Dito sa OCCRP, mga kababayan, nabigyan ng award dito itong si Duterte. 2017 yan, way back 2017. Nabigyan ng award itong si Duterte, mga kababayan, bilang most corrupt. Ayan o. Kung titingnan nyo mga kababayan, ayan o. Ito po ay galing mismo sa Organized Crime and Corruption mga kababayan. So ito, I think natalakay ito ni Atty. Claire mga kababayan kagabi. And then dun ko lang dinalaman na ito palang si Duterte mga kababayan ay kinilala bilang most corrupt na politiko mga kababayan. Ano po, so ngayon balik ulit tayo dito. And then mamaya may ipapakita ko sa inyo. Kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Runner-up lang daw. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Diba? At inamin din naman po niya sa kanyang statement
ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Wait lang mga kababayan. Kasi baka mamaya balikan si Atty. Claire ng mga taga-suporta ni Digong at sabihin na nasan yung resibo mo, nasan yung pruweba mo para sabihin na umamin etong si Digong at sinabi na siya ay kurap at siya ay nagnakaw at yung kanyang ninakaw ay ubus na. So ngayon ito po yan mga kababayan. Yan. Kung matatandaan nyo 3 years ago, natanong etong si Harry Roque. 3 years ago in-upload itong video ito eh. Wait lang, tingnan natin yung date. Kailan ba in-upload to? November 5, 2021. Mga kababayan, in-upload itong video ito. And then nagkaroon ng interview itong si Harry Roque. Ang tanong dito, did Duterte admit corruption in 2017? Roque believe it was a joke. Trabaho na nila dating sabihin na joke lang lahat, mga kababayan. Kaya nga expected na natin na pagka pumuputok itong mga balitang ito, sasabihin ng mga taga-suporta ni Digong, hindi, joke lang yan ni former president. So ito, pakinggan po natin itong tanong kay Harry Roque. Unahin ko na po itong medyo mahina lang reaksyon sa mga binitawang pahayag ni Senator Gordon sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kinote niya po yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte noong June 28, 2017 kung saan sinabi niya, marami akong ninanakaw pero ubos na. And contrasted it with his statement during his last talk to the people na hindi raw siya korap tulad ni na Gordon. Ano hong reaksyon ng pala? Ano yung sabi ni Duterte mga kababayan? Mismong ikinote pa ni Gordon. Ano yung sabi daw ni Duterte? Marami akong ninanakaw pero ubos na. Yun yung tinutukoy dito mga kababayan ni Atty. Claire. Na mismong si Duterte mga kababayan, nag-admit siya. Nagsalita siya na marami siyang ninanakaw pero ubos na, wala na. Ibig sabihin, nakain na. Ika nga mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin dito. Dito. Yung sagot ni Roque. Alam nyo naman itong mga usaping politika, hindi na dapat nagre-react dyan. Paulit-ulit naming sinasabi, si Presidente po sa kanyang napakatagal na karera sa paglilingkod, wala pong disallowance ang COA. Ang meron pong disallowance si Senator Gordon, ibalik ang pera at nananawagan pa rin para sa pananagutan, no? Sa panig naman po ng Ombudsman. Kaya natin pong gumawa siya ng gumawa dahil alam naman po natin kung anong realidad. Wala pong disallowance sa COA ang Presidente sa mahigit na 40 anyos niyang karera sa politika. Hindi, pero inamin niya mismo na siya ay corrupt. Yun ang problema kasi mga kababayan dyan. Inamin niya mismo na siya ay corrupt. Marami siyang ninakaw pero ubus na. Kaya nga kung titingnan niyo mga kababayan, hindi agad masagot ni Roque ng direct to the point. Napakadali lang naman kasing sabihin na hindi magnanakaw si Duterte, walang ninakaw si Duterte. Kung talagang wala. Pero ang sinasabi dito ni Roque mga kababayan, wala daw disallowance etong si Duterte nung siya ay mayor pa sa napakahabang panahon. Hindi naman kasi yun yung tinatanong. Ang tinatanong dito kung totoo ba yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na siya ay maraming ninakaw pero ubus na. And what of that statement in 2017 kung saan sinabi niyang marami akong ninanakaw pero ubos na? Diba? Is that a joke? I think that's a joke po, no? Dahil ang paninindigan po ng Presidente, hindi po siya tatagal sa politika kung siya po ay corrupt. Ayan mga kababayan ha. Diba? Kasi hindi makuha nung nung nag-i-interview kay Roque yung talagang tamang sagot. Kaya itinanong ulit mga kababayan. At ngayon ang sagot ni Roque, yun daw po ay joke. Joke lang daw, biro lang daw, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, nung nagkaroon si Duterte mga kababayan ng speech, meron din siyang binitawan na salita bukod po dito sa issue niyang to. Meron din siyang binitawang salita na hindi niya kinakaya yung corruption sa panahon po niya. Akala niya kasi mga kababayan, kapag ka nagkaroon siya ng kapangyarihan ng isang presidente, akala niya mapupuksa niya ng sobrang dali. Ng sobrang dali yung corruption dito po sa ating bansa. Ngayon mga kababayan, pakinggan naman natin ito. Yan. Etong balita na lumabas 5 years ago. Kailan to na-i-post? Wait lang, pakita ko sa inyo. Na-i-post po ito June 17, 2019 mga kababayan. And then sa isa niyang pahayag, may binitawan siyang salita na kahit meron ka palang kapangyarihan as a president mga kababayan, hindi mo pala kaya talagang puksain
ang corruption dito sa ating bansa. At ang kailangan mo lang daw para mawala ang corruption sa bansang Pilipinas, pakinggan nyo mabuti to. The president admits that he is getting desperate about ending corruption. Kasi ang title nito mga kababayan, ayon daw kay Duterte, I cannot end corruption problem. Hindi niya kayang tapusin ang corruption problem. Sinong tao makakagawa nun? Yan ang tanong kasi dyan mga kababayan. Sinong tao makakagawa nun? Pakinggan po nating mabuti to. And claims that the Constitution leaves him with very few options to fight it. The chief executive, though, is eyeing one solution to the corruption problem. That's putting another Marcos in power. Going on with the story. Diba? Despite his sweeping war against corruption, President Rodrigo Duterte admits that he's now losing hope of ending this problem within his term. During his speech at the 121st anniversary of the Philippine Navy, the president again voiced out his regrets of joining 2016 presidential race. He lamented that the Constitution does not give him enough power to put a stop to this problem. The bureaucracy, in addition to the corruption every day, talagang hihila ito ng hila sa atin. Kaya ako almost desperado na. Eh sabi ko na wala ako ng gana. At sabi ko nang nagsisi ako. Kasi akala ko within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. Tapos sasabihin ng mga taga-suporta mo na nung panahon ng Duterte administration walang corruption. Ayan na nga mismong yung presidente ninyo dumadaing. Akala niya pag nagkaroon ako ng kapangyarihan na ganito, akala ko matutuldukan ko ang corruption. Hindi pala niya kakayanin kahit may kapangyarihan siya bilang isang presidente. Yung mga didisit dyan na nagsasabi na wala daw corruption nung panahon ni Digong. Eto pakinggan nyo, dumadaing na, hindi kaya ang corruption nung panahon niya. But truth to tell, kung araw-araw na lang pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Diba? Yan! Ayan yung mga nagsasabi dyan na walang corruption, taas ang kamay, doon sa panahon daw ni Duterte. Ayan mismong si Digong na ang nadaing na hindi niya kaya ang corruption. Kahit matapos yung term niya, hindi niya masisigurado kahit 80% mawala yung corruption dito sa ating bansa. Mga kababayan, kasi hindi daw niya kaya talaga. Ano po yung corruption problem sa Pilipinas. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo sa Pasig, nakaya ni Mayor Vico Soto yung corruption doon. Diba? Kita nyo na isaayos niya yung Pasig mga kababayan. Nakakapagtaka lang, naging presidente etong si Digong, pero bakit hindi niya kinaya yung corruption nung panahon niya? Tapos ngayon, sasabihin niya, pupunahin niya, na talamak daw ang corruption sa panahon daw ni PBBM. Mismong dun nga sa kanyang termino sa panahon po niya, talagang sobrang talamak ng corruption. Kaya nga napakasinungaling nung mga vlogger ni Digong, especially yung mga taga-suporta ni Digong, hindi ko naman nilalahat, na nagsasabi na walang corruption sa panahon ni Duterte. Kasi mismong si Digong na ang nagsabi na hindi niya talaga kaya ang corruption sa panahon po niya. Mismong sa table pa nga, under the table pa nga yung galawan, mga kababayan, nung mga nasa sa gobyerno nung panahon ni Duterte. Hindi ko naman po nilalahat. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ngayon, ano daw ang solusyon? Eto yan. At tanong naman natin, ano daw ang solusyon para magwakas na ang corruption dito sa ating bansa? Sino daw ang kailangan? Pakinggan nyo ulit. Solution though that could work, and that's to elect another Marcos. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Pero kung sabihin mo mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves, economic. Sino ang kailangan mga kababayan? Sino ang makakapuksa ng corruption dito sa ating bansa? Ayan siya na mismo nagsabi, maghanap ulit kayo ng another Marcos. Even kung may ma-elect na Marcoses mga kababayan.
Kaya nga huwag kayong magtaka ngayon kung bakit kahit kaalyado ni PBBM, basta kurap mga kababayan, talagang nawawala sa pwesto. Huwag kayong magtaka ngayon kahit panakasama ni PBBM sa kampanya, nakikita nyo iniimbestigahan ngayon. Nakaharap sa impeachment mga kababayan. Kasi nga, sa panahong ito ngayon, hindi na po uubra yung mga politikong sobrang kurap at nangungulimbat di umano ng pera ng mamamayan pero hindi maipaliwanag kung saan dinadala. Yan po kasi ang dahilan mga kababayan kung bakit sa panahong ito ngayon na si PBBM ang presidente, kahit pamatalik kang kaibigan, kahit pakasama ka sa kampanya, hindi ka talaga makakalampas basta may ginawa ka na matinding korupsyon. Ngayon, bakit may mga dating kasama itong si PBBM, yung iba pa nga naging executive secretary, yung iba pa nga naging taga-PCO pa mga kababayan, na nawala na sa pwesto? Kasi nga, kung matatandaan nyo, di ba nagbitaw ng salita si Atty. Claire mga kababayan na nagkakaroon talaga ng evaluation. Ngayon, hindi kasalanan ng presidente kung nakitaan ka ng kamalian sa mga ginagawa mo na naging dahilan para matanggal ka sa pwesto. Buti pa nga mabait ang presidente dahil yung mga nawawala sa pwesto, binibigyan ng magandang exit mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo mabuti, si Duterte na, si Digong na nagsabi, baka sabihin ng iba, AI generated yan. Ginawa mo lang, inedit mo lang. Susmiyo Marimar, galing po ito mga kababayan sa 1PH News. Pwede nyong isearch sa Facebook itong title, yung Duterte I cannot end corruption problem. Pakinggan nyo mabuti yan. Mismong lantaran niyang sinabi dyan na ang kailangan ng bansa para mawala ang corruption mga kababayan, masolusyonan yung corruption, Marcoses talaga. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Economically, politically, well, I'm sorry, I'm telling you, hindi dadating yan. The president meanwhile pinned... di ba? Humingi siya ng kapatawaran sa taong bayan. Hindi niya kayang solusyonan ang corruption kasi sa panahon niya, sobrang talamak ng corruption. Ano po ngayon, balik tayo mga kababayan dito sa pahayag ni Atty. Claire. Eto, pakinggan pa natin. Pero naubos na nga lang. Natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Diba? Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. Yan mga kababayan yung issue ng Nutriban. Kasi baka mamaya kasi balikan si Atty. Claire at sabihin na nagsasalita si Atty. Claire dito pero wala siyang pinagbabasihan. Eto yan mga kababayan, no? Asan ba yun? Hindi, sige, play muna natin. Hindi, ito yan eh. Hindi lang siya maklik. Hindi, tuloy muna natin to. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. Tama! She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes. Wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na pag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito.
Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suggestion. Thank you, ma'am. Kita nyo yan, mga kababayan, di ba? Maricel Halili, News 5. Magandang umaga po. Good morning. You mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about this tab? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Tama! Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. So wait lang mga kababayan ha, eto yan. Tingnan ko ako na-deliver na. Yan, eto yung sinasabi ko sa inyo kasi baka mamaya sabihin ng iba, wala tayong ano. Eto yan no. Yung 5.6. Pati nga yung ano po yung... Tingnan nyo mabuti to mga kababayan ha. Kasi nakalagay dito, 5.6 milyong pagkain na sayang ng DepEd, paano nangyari? Pakinggan muna natin saglit to, mabilis lang to. Kasi pati nga yung ano po yung Commission on Audit Report on ito na talisod niyo rin siguro po ito sa inyong committee hearing sa Committee on Accounts po bali accountability of public officials po kasi yung inaasikaso niyo rito. Yung 5.7 billion pesos na pakain sa mga maralitang estudyante, pinapakain sa mga paaralan bulok na pong tinapay. What I heard about the food supplements ay mostly rotten daw or sira, no? So parang ano bang tawag dito? Issue ba ng mismanagement? Kasi kung talaga namang walang nawawala, hindi lang na-implement, nasira yung pagkain. This is mismanagement, di ba? Pero pag ayan mga kababayan, yan yung patunay na talagang palpak etong si Sara Duterte. Mga kababayan, sobrang palpak yung kanyang pamumuno as a secretary ng DepEd, mga kababayan. Sobrang palpak yung kanyang pamumuno as sa kanyang opisina, OVP. Yan, kung makikita nyo, yan yung mga tinutukoy ni Atty. Claire. Kasi baka mamaya, sabihin na naman ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na nagsasalita si Atty. Claire nang walang pinagbabasihan, mga kababayan. So lahat ng sinasabi dito ni Atty. Claire, mga kababayan, yan po lahat ay nasa news. Katulad na lamang nitong nasayang na 5.6 milyong pagkain, mga kababayan, halaga ng pagkain na nasayang na dapat ay naipakain sa mga estudyanteng maralita. Kita nyo? Tapos sasabihin ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, mahal na mahal ni Sara Duterte mga kabataan. Kung talagang mahal niya mga kabataan, hindi niya sana pinabayaan ang DepEd na magkaroon, mga kababayan, ng kapalpakan, lalo na pagdating dito sa pagkain na dapat ay napapakinabangan ng mga bata. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yusek, follow up lang po doon sa issue. Yung bang ganong mga pronouncement, statement, being a lawyer, Yusek, pwedeng ma-classify as inciting to sedition? Yung magagalit? Hindi pa po. Maybe one step towards that. Pero hindi pa po. Salamat po, Yusek. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Na-mention po nila na mas gusto po nila sana na si Vice President Sara Duterte na mag-focus on doon sa mga statements na makakatulong productive for the government. Pero si President Marcos po in his campaign rallies, nag-issue rin po siya ng mga criticisms from doon sa previous administration na parang against doon sa nakaraang president. Ito yung mga pagtirada daw ni PBBM doon sa Team Suka, mga kababayan. Ito issue na naman to ng Suka
na hindi makalimutan mga kababayan, especially ng kampo ni Digong, na masyadong binigdil nila. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Po ba na dapat same na kung gusto ng unity ng Malacanang na statement of unity from Vice President Sara Duterte, should that policy also apply to President Marcos? Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Tama! Naaayon naman sa pangyayari. At ang isa sa pinag-usapan na natin to, ang tingin natin sa isa sa pinaka nag-trigger ay yung patungkol sa nagde-deliver ng suka. Tandaan nga natin, inuulit ko, hindi po walang pinangalanan ang Pangulo dito. At nung sila ay sumagot muli, hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na nang-aayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Ay, thank you doon sa nagpakapi kanina. Hindi ko na nabate. Mega love shoutout po ha. Thank you po ha. Di lamang po kasi dapat ang ibang partido o ibang tao ang maaari magsalita patungkol dito. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Hindi kasi pwede mga kababayan na sila lang ang magsasalita ng laban sa presidente, ng mga masasakit na salita na ibinabato laban kay PBBM. Hindi pwedeng sa kanila lang nang sa kanila manggagaling yan. Kailangan mga kababayan, ipakita ng presidente na hindi siya pumapayag na ginaganon-ganon na lang siya. And then mga kababayan, kung titingnan nyo naman, lahat ng binitawa ni PBBM na salita, lahat po yan ay nakabase sa mga napanood din nating balita mga kababayan at sa mga article na minsang natalakay na rin dito, katulad nung about sa Tokhang, katulad nung about do sa mga politiko na pumapayag at sumasang-ayon na yung mga dayuhan ay magnegosyo dito ng illegal na mga sugal, mga kababayan. And then, yung issue ng Pogo, yung issue ng AJK, mga kababayan, yung mga politiko na may bahid ng dugo ng Tokhang, mga kababayan. So yan naman po lahat ay nasa balita. Hindi kasalanan ng presidente kung nilimot yung kanyang salita, nilimot ng mga taong walang utak. Ano po, hindi kasalanan ni PBBM yan. Ang problema, dun sa salita kasi ng presidente, nilimot ng mga taong walang utak tapos ginawa na ng sarili po nila na sentimiento. Ano po, katulad na lamang ng issue ng suka, na talagang ang nasa utak nila, literal na bumili ng suka. Mga kababayan, kaya nga dyan yung makikita yung mga politiko na tumatakbo ngayon na nakapatong lang po talaga ang utak, mga kababayan, at walang laman. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tapos, on another matter, ma'am, recently nakipag-meeting po si First Lady Lisa Marcos doon sa some cabinet officials regarding sa preparation po for the ASEAN Summit. Ano na po yung update doon sa preparation ng government for the ASEAN Summit? May budget na po pala? Or para doon sa 2026? Actually, pinag-uusapan pa po yan. Nakausap ko po kanina. Yung mga naghahanda. Sa media affairs lang po tayo, ha? Yung Committee on Media Affairs and Strategic Communications. As of now po, meron na po silang nagawa. Meron na po silang master plan. At meron na din po silang technical working group within the PCO. So, kahapon po, nadinig ko rin po ang Secretary Jay. Kausap po ang ibang opisyales patungkol po sa preparasyon ng sa ASEAN Summit sa darating na taon. Bali, may magiging official capacity po kaya si First Lady dun sa preparation natin for the ASEAN Summit? Wala pa po akong alam sa ngayon. Itatanong po natin kung ano po kaya ang magiging papel kung mayroon man ni First Lady. Thank you po, ma'am. O yan mga kababayan, kung makikita nyo, yung tanong about dun sa sinabi ni Sara Duterte na may karapatan daw ang sambayan ng Pilipino na magalit sa gobyerno, mga kababayan. Ang tanong kasi dyan, nung panahon na gumagawa ng mga maling desisyon yung tatay po niya na naging dahilan sa pagkawala ng libu-libong tao, buhay ng tao, mga kababayan, bakit hindi nasabi noon ni Vice President na may karapatan ng taong bayan na magalit
sa kanyang tatay na noon ay presidente na nagsagawa ng maling hakbang at maling desisyon na na naging dahilan para mapahamak at madama yung mga inosenteng tao. Dapat kung talagang makabayan, makatao at makabansa si Sara Duterte, dapat kahit yung tatay mo na mali na ang ginagawa nung panahon ng kanyang termino, dapat napagsabihan mo man lang. At dapat nahikayat mo din ang sambayan ng Pilipino na may karapatang magalit sa gobyerno dapat nung panahon ng tatay mo. Dun mo sinimulan yan. Hindi dun sa panahon ni PBBM na kung kailan lang meron na kayong problema at may lamat na ang inyong relasyon. Alam niyo mga kababayan, ganito lamang naman po kasimple yan eh. Kaya hindi pinapatulan ng presidente yung mga patutsyada ngayon ni Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, sa ginagawa ni Sara, sarili lamang po niya yung kanyang ipinapahiya sa publiko. Bakit? Pangalawang pangulo siya ng Republika ng Pilipinas, tapos nagsasalita siya ng mga ganyang klase ng salita. Napakalaki nga ng pagkakaagwat mga kababayan ng pagiging vice-presidente ni former VP Leni at saka nitong si Sara Duterte. Si Sara Duterte kasi mga kababayan, hindi siya nag-iisip sa mga salitang binibitawan niya. Si former VP Leni, kahit ginigipit na ni Digong, hindi man lang binabastos yung presidente. Mga kababayan, ano po? So ngayon, kung titingnan yung mabuti mga kababayan, dito pa lang sa mga binitabang salita ni Atty. Claire, soplak na po ng matindi itong si Sara at saka itong si Digong. Dahil nga naman sa panahon ng kanyang tatay, inamin ng kanyang tatay na siya ay kurap at marami siyang nakuha na nakaw, pero ubos na mga kababayan. And then, mismong umamin din yung kanyang tatay na para mabawasan or mawala yung corruption dito sa ating bansa, kailangan ulit magluklok ng another Marcos. Mga kababayan, dahil hindi nga kaya ni Duterte yung matinding korupsyon sa panahon po niya. Kaya yung mga nagsasabi dyan na walang korupsyon sa panahon ni Digong, panoorin nyo yung video ni Digong na mismong siya ang nagsasalita.